pag 50 years old ka, instead of you resigning, tapos mag-start ka ng business, huwag mong gawin yan. Ang gawin mo, eto. Find one business na pwede mo pang tulungan. Delivers. At age 50, alam mo ba na pwede kang magkaroon ng business ownership kahit hindi ka nagre-resign? Yes. So, unang-una, characteristics pag 50 years old ka or expectations natin, common expectations. Pag 50 years old ka, meron kang excess money. Tama po ba? Meron tayong naipon. Meron tayong substantial money. Meron tayong mataas na cash flow. So, yan yung mga expectations or common notion natin pag tayo 50 years old. So, kung ikaw ay nasa punto na yan, congratulations. Or maybe, meron ka ng mataas na position with your career. Huwag tayong pumayag na 50 years old tayo, hindi pa tayo na-promote. Huwag tayong pumayag na 50 years old ka, hindi pa ikaw yung head, hindi pa ikaw yung unit head, hindi pa ikaw department head. Hindi po dapat mangyari yon. Dapat at age 50, medyo nasa executive team ka na, mataas na yung position mo at meron kang ipon. Yan ang expectations natin. Kung di pa nangyayari, pagsikapan natin. Ngayon, kung nangyari na, etong gawin natin. Instead of you resigning, tapos mag-start ka ng business, huwag mong gawin yan. Ang gawin mo, eto. You have to find one business. Find one business na pwede mo pang tulungan and get your share. For example, magaling ka sa marketing, nasa marketing department ka, and tingin mo, meron kang enough capacity, meron kang enough knowledge para makatulong sa marketing ng isang negosyo. So, lapitan mo yung may-ari, sabi mo ganito, gusto mo tulungan kita sa marketing ng iyong negosyo, then bigyan mo ako ng 5% commission or share sa revenue mo. Okay? So, pwede, di ba? 3 to 5%, that's not bad. Baka makakuha ka pa ng 10%. Or maybe, marunong ka sa accounting. Sabi mo sa isang negosyo, so tulungan kita sa accounting mo para maayos ang finances ng iyong business. Bigyan mo akong 10% share. Or maybe, sa HR management, marunong ka sa HR dahil yan ang experience mo, yan ang expertise mo. So sabi mo, I'll help you para maayos ang mga empleyado mo, maayos lahat, mga benefits ng empleyado mo, maayos ang management mo sa mga employees mo. Bigyan mo akong 10% share. Business ownership, using your skills, using your experience. Pwede, di ba? So, pangalawa, you can directly use your money to get share. Kung meron ka naipong 500,000, yung 100K i-offer mo sa isang negosyo. Sabihin mo, pwede mong gamitin to para mas mapalago pang negosyo mo. Bigyan mo akong 10% share or 10% commission sa iyong kita. Diba? Not bad. Meron kang business ownership, 10%. Alam mo, kung makakita ka ng 3 negosyong ganyan, bibigyan mo ng tiga 100K, tapos binibigyan ka ng 10% per year. That's a big help para magkaroon ka ng additional income for your retirement. Ito, pwede rin natin gawin. Kung meron kang bakanting space, bakanting lupa, binili mo, hinulugan mo na mahabang panahon. It's high time for you to use that at pakinabangan mo. So, i-offer mo din yan sa gustong magnegosyo o may magnegosyo maliit. Sabi mo, you can transfer sa malaking space dito sa lupa ko. Bigyan nyo lang akong 20% share of your income. So, meron kang business ownership. So, sa atin po lahat, at age 50, dapat meron na tayong business ownership. Gamitin mo ang iyong experience, gamitin mo yung skill mo, and gamitin mo ang resources na meron tayo. Let's go, let's go. Copy po tayo. Copy po. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way para magkaroon ka na ng investment sa mutual fund and makistart ka na ng Kaiser mo. Ang Kaiser 3-in-1 po yan. May healthcare, life protection, and investment. PM na sa personal FD ko. Let's go, let's go!